Nasanayan ko na ba? Parang hindi kompleto yung morning mo pag Hindi ka nakakapagkape. wala kang kape. Kasi wala ka namang gagawin pag umaga. Hindi. Magmuni-muni habang nagkakape, no? Correct. Ganun ang Ganun yung kanyang routine. So, samahan muna natin si Dodong para makabili siya ng coffee. Pero sa umaga po talaga, pagka yung pasok mo tanghali na or sa hapon, kape-kape talaga yung una mong gagawin. gising ka ng mga alas 7. Tapos wala kang gagawin kung hindi magkakape. Mahaba yung waiting time niya bago ng alauna. Kasi alauna po yung start ng kanyang trabaho. Bango ng kape dito. Nakakagising talaga. Ito po yung ating coffee. Ang bango ng kape. Mahiwaga talaga yung kape sa umaga, no? Nakakagising ng diwa. 'Di ba pa? Nakakagising ng diwa. Yung kape. Ayan, no? Sisilaw na naman si Dodong. Kaya pagka lumalabas kami na walang salamin si Dodong, laging nakabusangot. Kasi laging nakaganon, nakakunot yung noo. Dali, wala pa ako seatbelt. Kasi dito, yun na, sabi namin, masilaw yung araw dito. Tsaka isa pa siguro, pag nagkakaedad ka, diba, parang yung mata mo, nasisilaw na. And magkakwento muna tayo, ha. Yung mga kwento namin, ano lang to, related po sa mga kwento dito sa Canada, yung mga nag-a-apply, mga gustong pumunta dito. Ayan. So may isa tayong kababayan na sabi niya, pag may 2 milyon daw ba siya, 2 million pesos enough na daw ba para pondo niya papunta dito kasi gusto niya mag-apply bilang international student. So kakasya na daw ba yung 2M para sa pondo niya papunta dito? May sumagot, sabi niya at least daw sana 3 milyon yung dala mo papunta dito para hindi ka daw mahirapan. Anong mako-comment mo daw? Wala akong idea dyan about sa student na Usapin na yan. Pero yun nga, may nag-comment naman doon na sana all daw may 2 milyon. Kasi ang hirap nga naman ito kasi. Hindi, hirap ipunin yung 2 milyon. Ang hirap nga naman kasi mag-ipon sa atin ng 2 milyon. Kahit 1 milyon nga lang eh. Ayun nga, sabi nung iba, sana all daw may 2 milyon kasi pag may 2 milyon ka daw kasi sa Pinas, kahit paano, medyo ano ka na, secured ka kahit paano, diba? Kasi may pondo ka in case ng emergency, meron kang magagamit. Tapos meron naman sumagot na nandito sa Canada. Sabi niya, ikaw may 2 milyon, dadalhin mo pa dito para gastusin lang na wala pang kasiguraduhan. Samantala kami na nandito sa Canada, makapag-ipon lang daw ng 1 milyon o 2 milyon, uuwi na daw ng Pinas. Yun yung comment ng isa. Kasi depende naman. Katulad kasi kung bata pa siya, siyempre ang pangarap niya talaga kailangan niya abutin. Explore, ano? Oo, kasi bata pa siya, malay mo. Kasi ang balak nun na pag-aralan dito is parang doctorate. So malamang gusto niyang explore yung buhay dito. Tsaka yung concern niya, after daw ba makapag-aral siya is makapag-PR daw siya. So yun talaga yung na-after niya, makapunta dito, mag-aral. Yun yung pathway niya para maka-PR. So gusto niyang
yung buhay, Canada. About PR ngayon, medyo pahirapan sa PR ngayon. Oo nga, pahirapan po yung Kasi permanent residency ngayon. i-share ko lang yung ano nito, yung sa katrabaho. Hindi ko kinikwento yung Buhay ng iba. buhay ng iba. Sinishare ko lang para may ano din kayo. Makuhanan lang ng idea. Kasi katulad sa kasi itong usapin kasi about student, 'di ba? Sabi niya pupunta siya dito para magiging student. Eh yung isa ko namang kasama sa trabaho, ibang lahi siya. Student din siya. Actually tapos na siya mag-aral. Kukuha na lang siya ng masteral. Ngayon, nagtatrabaho siya sa amin diyan sa company. As in pinakamababang pwesto. Eh, hindi siya pasok doon kapag nag-apply siya kung yun ang gagamitin niya. Kaya ang pwesto, mayroong opening na pwesto na supervisory. Since na angkop sa pinag-aralan niya, may experience siya sa previous na trabaho niya. Kaya pasok siya doon. Pero ang requirements kasi ng company, hindi ka pwede mag-apply ng supervisory kapag hindi ka PR. Okay. O anong ginawa? Ang ginagawa ngayon, wino-workout. Sabi niya, kung bigyan niyo ako ng chance na makapagtrabaho sa inyo since nakapabol naman ako sa work na to. Kasi ang position kasi parang loading supervisor, ganyan. Since na nagtatrabaho din siya as a loader, kaya may idea siya sa trabaho. Plus pa sa pinag-aralan niya. Diba dito kasi bago ka mabigyan ng parang LMIA, kailangan yung pinag-aralan mo doon, angkop doon sa papasukan mo na trabaho. Parang ganun ata. Diba parang ganun ang rules ngayon ng requirement nila. Requirement ngayon. Kaya yun ang wino-workout niya na sana tanggapin siya para makapag-apply siya ng residency niya dito. Kasi ang plan niya kasi magmamasteral siya. Ang gastusin sa masteral, pag international student ka, sabi niya parang 3 times ang babayaran niya kumpara sa mga PR na dito. Citizen, Kaya yun ang inaantay niya. Sabi niya naman yung parents niya may pera, pero hindi siya doon nagde-depend sa parents niya kasi. Sabi niya may negosyo ang parents ko back home, pero sabi niya gusto ko yung sarili niya. Oo, yung pinaghirapan ko. Parang ano ba siya, may prinsipyo ba siya? Gusto niya maging independent. Oo, ganoon. Sabi niya kung may chance na matanggap siya, doon pa lang mag-i-start yung niya, ang application niya after 6 months ba. Okay, para sa residency? Sa application niya. Kasi susuportahan siya kung matatanggap siya bilang supervisor. Sana nga. Sabi ko tiwala lang. Huwag ka lang mawala ng tiwala ka ako. Tsaka huwag mawala ng pag-asa. Mawala ng pag-asa, sabi ko. Pero yun nga, sa mga may balak pumunta dito, lagi namin sinasabi na pag-aralan niyo pong maigi kung ano yung purpose niyo papunta dito, tsaka yung plano niyo talaga kung halimbawang hindi kayo success dun sa unang plan nyo, dapat meron kayong backup plan. Kasi sabi nga nila, pagpunta dito dapat pag-aralan kung saang province ka, kung kaya ba ng budget mo, kasi kung wala ka ng budget, ano yung magiging plan mo? Kasi yung pero ang pinakamaganda dyan, alam niyo ang pinakamaganda dyan, manood kayo sa mga YouTube channel na mga student ang may hawak dito. Kasi maraming mga YouTuber dito na mga estudyante din, nag-start din sila ng YouTube nila. Para makakuha ng idea. Doon kayo mag-comment at saka mag-PM kayo doon sa kanila. In case na gusto nyo talaga. Kasi kapag sa iba kasi katulad din sa amin na hindi naman namin pathway yung mga may nagme-message sa amin na gano'n.
wala rin kaming idea. Kaya ang the best talaga pumunta kayo sa mga website na related sa gusto nyong applyan. Tsaka yung mga nagpo-post po sa mga group na yung sa FB, nyo rin, i-check nyo din. Kasi may mga nagpo-post doon na kunyari, hingi silang advice bilang estudyante yung pathway nila papunta dito. Tapos may nagko-comment na mga consultancy firm daw, ganyan. Naku, po nyo, check po nyo kasi may mga iba doon na nai-scam na. So, i-check nyo kung talagang legit ba sila. Kasi yung iba daw, fully paid na, pero wala na walang resulta dun sa mga application nila. Kaya, be sure na bago kayo magbayad, dapat meron mo ng result dun sa application nyo bago kayo magpalabas ng pera. Kasi hindi basta-basta yung mga binabayaran dun. Kaya, be aware po sa mga sa mga nang-i-scam. Minsan, 'di ba? Kahit kababayan natin mga nang-i-scam pa ng kapwa kababayan din. Ang mahal-mahal ng mga payment doon. So, ganoon. Dito muna kami sa bahay. Yung mansanas dito naglalaglagan, kala mo minsan may tao. Beng. Eto. Kanina pagising yan. Nagpa-practice na. Beng Yan o. Ang dami naming mansanas. Kaso lang parang aratilis lang. Ibaba mo yung Ang sipag po nila. Ito lang yung kuhanan natin. Yung mga nagwawalis. Ang sipag po nila. Aga-aga. Nag-exercise. Para hindi po sumakit ang tuhod, ha? Pangit din naman sobrang lalaki. Uy! Yan, harvest na natin kasi. Ito, present. Ayan. Yes. Malalaki lang. Patanin sa... Parang sobrang bata. Hindi mas masarap yan. Hindi na to. Hayaan mo muna. Kahit na putulin siya dyan, okay lang. Oo nga. Ako ang nagtanim, hindi pwede maputo. Ay, ito, ginangat-ngat na. Oo, yun nga sabi ko. Ginangat-ngat na. Kapiranggot. Ginat-ngat. Uy, in fairness makaisang pinakbet na to Oo nga. Hindi, maliliit talaga to. Hindi siya yung malalaki? Hindi. Excited ka lang magputol. Lalaki pa ng konti to. Sira mo, hindi mo si Mang Mael. Alam mo, ito lang may patalong. Mang Mael, oh. May patalong na rin kami, Mang Mael. O, tapos itong kamatis, Papa. Pipilayan mo na naman yung mga tuhod nyo. Isa-isahin mo na lang. Wala tayong bagoong isda. Yun na lang yung kulang. Kasi meron pa palang talong doon. Ay, kalabasa. Bukas. Bagoong isda? Ubus na. Tapos may sibuyas. Tsaka walang bagnet. Wala tayong bagnet. Baka wala pang bagnet sa ganitong oras. Wala pa. Itong kamatis yung gagamitin mo, Ma. Oo, konti lang nilalagay ko kasi aasim. Sarap din to sa sinigang. Naalala mo yung sinigang na Oo. Ayun, pwede ako magsigang. Ay, wala tayong okra pala. Yung pa pala kulang. Dami pa pala wala. Mamili tayo bukas. Okra tsaka bagoong. At bagnet. In fairness, medyo nakarami na tayo ng kamatis. Oo, meron doon. Tsaka baka may frozen okra, pwede na yun. Medyo madami na din. Huwag mo kunin yung medyo hilaw. Hayaan mo siya dyan. Yung hinog na hinog lang.
Ganda kasi nito. Ito yung ano, kamatis na mga Kakaiba, no? Para siyang sili. sa Ukraine, sa Russia, yan ang kamatis nila. Ah, sa Europe. Roma? Wala. Parang wala. Pero yun sana, medyo malalaki yun dahil ano, kaso lang medyo nasisira yung dulo. Tibet. Kibet, tomatoes, ang dami. Iwan mo na din yung adlaw. Ayaan mo yung medyo hilaw. Yan na lang muna. Kasi mahihinog din to. Hindi ko nga to lalagay sa ref eh. Ha? Ngayon pa lang umahabol yung Pangsigang. sili namin. Pero at least meron siyang bunga na. Nainita na naman ng ano yung dila nito. Pagkape lang konti eh. Malamigan, ganun pa din. Mainitan, sablay pa din. Ayun pa sa dulo oh. Oo, nasisira siya kasi tinatamad na ako mag-ano. Hayaan mo na nga. Ano yan, may hinog. Kulang daw sa vitamins. Ayun pa dulo oh. Kulang sa Ano siya nabubulok? sobra sa init, kulang sa calcium. Kulang sa tubig, minsan. Ayun na, parang may nalaglag doon na kamatis pa. Lagay mo dito. Huwag na yan. Sira na yan eh. Dati yan nung sobrang tag-init. Op, meron na tayong pangpakbet. Yan o, ililipat niya yung asparagus dito. Kasi tinry niyang ilagay dyan sa paso. Ganyan yung naging tubo niya. Ang hahaba. Pinatubo ko muna siya sa paso. Ah, sadya mo pinatubo muna. Para siyang pine tree, ano? Ganyan pala yung itsura niyan pagka hindi maganda yung tubo niya. Perennial naman daw kasi yan, kaya parang lalim ata pa. Perennial yan, di ba pa? So sana tumubo ulit sa spring. Ayan oh. Parang pine tree. Pinong-pino. Nag-iihaw po kasi ako ng talong dito sa garahe. Magtutorta tayo ng talong. Tumaba yung mga plants namin dito na nilagay sa labas. Ito ang ganda. Pinutol to ni Dadong eh. Bale ito, dulo na to. Tapos tinanim niya dito. Nung laging naaarawan, kumanda siya. Tapos ito naman yung mga jade plants ko. Ayan. Etong mga to, mga maliliit na to, pinatubo ko lang to sa leaves niya. Medyo lumaki na din. Ayan. Ito medyo humaba. Ayan, pinapatubo ko yung mga dahon niya. Pagdating kasi ng winter, iba din na meron kang plant sa loob ng bahay para, kasi diba yung paligid puro brown, tapos parang patay yung mga puno. So kahit pa ilan-ilang plants, maganda tingnan pag meron ka nun sa loob ng bahay. Tapos na si Dadong maglipat ng tinanim niyang asparagus. Tuloy ko muna dito yung pag-iihaw. So ganyan, iniinit ko lang yung pan, tapos dito ko na lang siya iniihaw. Ayan, para isang salangan na lang. Kumasya naman siya dyan, oh. Ayan, magsha-shoutout muna kami ni Dadong. Shoutout kay Rachel Paguli, kay Rona Kabugaw. Ayan. Sabi ni Rona, masarap to yung tubig. Sa kanila pala yun, Pangasinan. Dadong, ano yan? Daming wasp. Hello din po kay Lucito and Magda Sapno. Maraming salamat po sa palaging panonood sa mga videos namin.
Tsaka sa walang sawang pagko-comment. Shoutout na rin kay Jack Corpus at saka kay Mike Garcia. Hello din kay Joy Villegas. Ayun, si Joy madalas to nagko-comment. Tsaka minsan nagme-message pa yan. Tsaka kay Purple and Gold. Hello din po kay Ruby Pelayo. Kay Ma'am Nida Sterling. Hello sa inyo, ma'am. At happy weekend po sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa palaging panonood sa mga videos namin. At ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel. At wag pong kalimutan na i-click po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Ayan, no, yung dahon po dito sa amin naninilaw na. Ayan, oh, pailan-ilan, no. Fall is coming. Oo, malapit na yung fall. Tingnan nyo yan, oh. Madilaw na. Kaya medyo malamig na eh. Ayan. Malapit na yung babagsak dito sa baba. Yung mga dahon-dahon. Pero mga alas 7 pa lang, medyo madilim na naman. Ang daming wasp. Hinahabol si Dado. Dahil dun sa ano, yung kape? Ayan o, yung wasp. Apple, yung apple na naman. Ay, oo, kasi yung mga apple po dito na nalalaglag. Yung parang nabubulok. Siguro nakamisan sila. Oo, dinadapuan nila. Ang dami. So, ayan o, malapit na siyang maluto. So, ganito lang po yung ginagawa namin na paraan para makaihaw. Pagka hindi kami nakasalang ng uling. Ayan. Maya-maya meron na tayong tortang talong. Tingnan nyo po yung mga ibon doon sa dulo. Ayan o. Nandito ako banda sa garahe. Zoom in ko lang. Ang dami nila o. Nagliliparan sila sa bush. Naghahanap sila ng pagkain eh. Alam mo kayo yung pagandaan lang dito sa lugar na to. Sa lupa natin. Ang dami ibon dito. Malaya ka makapag Ikot-ikot. backyard. Doon kasi may backyard din kami sa kabila nung nakaraan. Pero pagbaba mo doon, syempre may mga kapitbahay ka din doon na minsan bumababa din. Nagpapaaraw. Unlike dito, wala kaming kapitbahay na yung ano din, tumatambay din sa likod. Diba ang dami? Yung mga ibon pati dito, parang hindi takot sa mga tao. Buti dito papa hindi nahuli yung mga ganyang klaseng ibon, no? Sa atin yan, Diyos ko po, na adobo na yan. Uwe? Diyan sila sa bush. Ang dami. Tingnan nyo naman, no? Ang dami nila. Yun. Ayun, nagliparan na. O, diba? Ang dami. Nagliparan na. Hayaan ko na nga. Sabihin nito, itong pinakaialaman ko pati yung mga ibon. Diba, no? Ang ganda dito sa likod namin. Para kami sa probinsya. Malilibang kasi tunog ng ibon. Tunog ng cricket. Nakakatuwa.